Mantala, mataas sa langit sa itaas ng unang kontinente, lumitaw si Hexen sa harap ng kanyang dalawang kasamahan. Kinumpirma niya na matagumpay niyang nahuli si Jean Friday. Ang isa sa kanila, si Archie, ay nagpahayag ng pag-aalala, na nagtatanong kung magiging maayos ba ito nang wala si Grimoire dahil baka magdulot iyon ng kawalan. Tiniyak sa kanya ni Hexen na hindi ito magiging problema. Dahil maayos na iyon, nagsimulang mag-cast ang tatlo ng kanilang spell. Isang tumpok ng itim na enerhiya ang kumalat paitaas, na tinatakpan ng araw at nagpapadilim sa buong kontinente. Sa Adventurers Association, isang subordinate ang pumasok sa opisina ng chairman, hingal na hingal at nagpapanik. Iniulat niya na may bagong mensahe na dumating, ang unang kontinente ay naglaho na. Ang lahat ng miyembro ng 8 Guardians ay ipinaalam ng chairman na ang unang kontinente ay naglaho, na nag-iwan sa kanila na pansamantalang hindi makapagsalita. Binura ni Maria ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtawa, na nagsasabing bihirang magbiro ang chairman ng ganoon. Sumali si Leon at sinabing baka oras na niya para magbahagi ng totoong nakakatawa. Gayunpaman, pinatigil sila ni Gigan, na sinasabihan silang manahimik at isipin na hindi sila tatawagan ng chairman ng Mad-Allian para lang magbiro. Inamin ni Maria na ang ideya ng isang buong kontinenteng naglalaho ay parang hindi kapanipaniwala, ngunit mahinahong humingi si Miriam ng higit pang detalye. Nagpasya ang chairman na mas mabilis kung ipakikita na lang sa kanila at ibinahagi ang footage ng unang kontinente. Ang buong grupo ay naiwang gulat habang nakikita ang buong lupain na natatakpan ng sobrang itim na kadiliman. Ipinaliwanag ng chairman na ito ang kasalukuyang estado ng unang kontinente. Ang lahat ng komunikasyon sa mga lokal na miyembro ng guild ay naputol at kahit ang radar ay walang ipinapakita. Sa puntong ito, masasabing naglaho na ito sa mundo. Pinagsama-sama ng 8 Guardians ang kanilang mga isipan at naghinuhal na tanging ang mga nobodies lang ang makagagawa ng ganito kalaking bagay. Sa wakas ay kumilos na sila, ngunit walang sino man ang makapagsasabi ng sigurado kung ano ang sinusubukan nilang makamit. Ang alam nilang layunin ay ang pangangaso ng tao, ngunit kung bakit nila target ang isang buong kontinente ay nananatiling misteryo. Kahit si Luca ay kinilala na ito ay isang matapang na hakbang, isa na halos sobra-sobra na. Gayunpaman, ang 8 Guardians ay sumampang protektahan ang mga ordinaryong mamamayan mula sa mga hindi inaasahang krisis, at kailangan nilang gawin ang lahat sa kanilang makakaya para matigil ito. Inutusan ng chairman ang lahat na manatiling nasa high alert hanggang sa lumabas ang mga karagdagang detalye. Sa sandaling iyon, lumingon si Ryu sa chairman at nagtanong kung ang mga nobodies ba ay may kakayahang lumipad. Sumagot ang chairman na may narinig siya tungkol doon mula kay Leon at nagtanong kung bakit niya ito binabanggit. Tumingin si Ryu sa langit at sinabing baka nakita na niya sila, tatlo sila, sa madaling salita. Inutusan siya ng chairman na huwag alisin ang paningin sa kanila hanggang sa makapagtipon ang lahat sa lokasyong iyon. Gayunpaman, sumagot si Ryu na hindi sila aabot sa tamang oras dahil tila may sinisimula na ang mga nobodies sa langit. Nang hindi naghihintay, sumakay si Ryu sa kanyang dragon at sumugod pasulong, idinedeklara na kailangan niya silang pigilan, kahit na sumisigaw ang iba na huminto muna siya. Habang lumalapit si Ryu sa tatlong figure, kinilala ni Nightmare na natuklasan sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nanindigan si Ryu sa harap nila, determinado na huwag silang hayaang gawin ang gusto nila. Ngunit ngumiti lang si Nightmare at sinabing walang anuman iyon. Lahat ay mabubure pa rin. Sa ika-8 kontinente, hinimok ni Jean Friday ang Grim Reaper na alalahanin ang anuman tungkol sa mga karanasan nito rito. Nagreklamo ang bungo na ang pagpilit sa kanya ay hindi makakatulong dahil hindi pa rin niya maalala ang anuman. Sumabog ang inis ni Jean Friday, ngunit nakita ng dalawang batang babae ang sandali bilang perpektong pagkakataon para umatake. Lumingon siya sa tamang oras para makita ang isang malaking kuko na papalapit sa kanya, na sinusundan ng isang malakas na pagbagsak at isang marahas na pagsabog. Naniwala ang mga bata na napatumba na nila siya sa wakas, habang kinukutsa siya sa pagtalikod ng tanga sa kaaway para lang makipag-usap. Gayunpaman, sa kanilang katatakutan, biglang lumitaw si Jean Friday sa likuran nila habang ang kanyang deathmatch skill ay aktibo. Sa estadong ito, ang kanyang stats ay nadodoble sa bawat round sa loob ng 3 minuto sa 3 combat rounds. Kahit sa kanyang nakaraang buhay,
hindi kailanman narating ni Jean Friday ang mahiwagang ikawalong kontinente. Kaya ngayong narito na siya, sumumpa siyang sasakupin ito ng walang kabiguan. Ngunit bago iyon, may kailangang siyang gawin. Inactivate niya ang Cursed Beckoning, isang skill mula sa Cursed Guardian Hand, na nagpapababa ng stats ng kanyang kalaban, na nagpabagsak sa mga bata sa kanilang mga tuhod. Kasunod yun, pinakawalan niya ang Fire Fist para i-trigger ang kanyang ikalawang skill, Temper Tantrum. Bagaman ang kanyang galit ay nakatutok sa side-faced skeleton, inilabas niya ito sa dalawang bata para magsimulang mag-level up. Naalala man o hindi nang bungo ang tamang kondisyon sa pagkakataong ito, nagpa siya si Jean Friday na makakuha ng isa pang 100 levels para sa wakas ay ma-unlock ang Skill 2 Nanograms Cursed Hand. Bigla, ang buong lugar ay nagsimulang manginig. Inisip ni Jean Friday kung lindol ba ito, ngunit mabilis na huminto ang yanag, at ang mga asol na apoy ay nagsimulang pumutok sa paligid niya. Ang mga apoy ay nagliwanag ng husto, na naglalantad sa isang lugar na hindi pamilyar kay Jean Friday. Sa likuran niya, mahinang tumawa ang isa sa mga bata, na sinasabing may nagawang mahusay si Hexen at hindi magtatagal ay magiging sakripisyo silang lahat. Sa mga salitang iyon, namatay siya at tumaas ang level ni Jean Friday. Makalipas ang isang sandali, isang malaking kawan ng mga nobodies ang lumitaw sa likuran niya. Napagtanto ni Jean Friday na maaaring may ginawang huling summoning stunt ang mga bata bago mamatay, ngunit sa halip na menace, nakita niya ito bilang isang kaganhawahan. Pagkatapos ng lahat, iniligtas nila siya sa hirap ng paghahanap ng mga kaaway. Ngayon, plano niyang gawin ang bawat isa sa kanila bilang experience points. Sa ikawalong kontinente, nagpapakawala ng mga suntok si Jean Friday na may husay ng isang butcher sa Black Friday. Nababali ang mga buto, nadudurog ang mga panga, at hindi man lang siya pinagpapawisan. Ang kanyang mga kamao ay tumatama ng mas malakas kaysa sa iyong wifi tuwing may bagyo. At unti-unti siyang nagle-level up mula sa one-sided na massacre na ito. Hindi ito labanan, ito ay isang paglipol na may mga XP rewards. Dalawang bagay ang naging malinaw matapos gawing wallpaper ang mga Cannon Fodder Nobodies na ito. Una, hindi katulad ng mga naunang peste na nagnanakaw ng skills na parang mga pickpocket sa isang magic convention, ang mga bagong minions na ito ay may dalang mga tunay na sandata. Pangalawa, ibinabagsak nila ang mga sandatang iyon na parang mga pangit na mixtape, at kayang kolektahin ni Jean Friday ang mga ito nang hindi na kailangang magsabi ng please. Lumalabas na ang mga nobodies ng ikawalong kontinente ay nagdadrop ng loot sa isang takdang rate kapag winuwasak. Napakabukas palad. Gamit ang Alchemist's Disassembled skill sa kanyang bulsa, kayang punatin ni Jean Friday ang mga sandatang iyon para sa mga materyales. At ang ideya pa lang nito ay nagbibigay na sa kanya ng kilig. Halos naglalaway na siya, nang subukan ng mga nobodies na palibutan siya, sa pag-aakalang mahalaga ang bilang, tapos na ang laro. Maling hakbang, ngayon ay abot kamay na lang sila. Umikot siya sa kanila na parang isang blender na pinapatakbo ng unresolved trauma at caffeine. Talagang pira-piraso. Samantala, sa nakakahiyang bahagi ng labanan, naitiklop ni Nightmare Sirius sa isang suntok lang. Walang madyulang pakikipaglaban, bonk lang, at tumba na siya, kasama ang kanyang kawawang dragon. Tiningnan ni Nightmare ang kalat na parang nakatapak lang siya ng dumi ng aso at nagtataka ng malakas kung iyon na ba talaga ang pinakamagandang maya-alok ng sangkatauhan. Sa pagkadismaya, binaliwala niya ang nadismayang nakahandusay sa harap niya at nagpas siyang ibalik ang buong kontinente dahil sa sobrang pagkabagot. Isang black hole ang bumukas, na casual na lumalamon kay Ryo at sa buong ikalawang kontinente na parang oras lang ng merienda. Nagmamadali ang chairman na ibalita ang nangyari sa 8 Guardians. Hindi niya ito pinaganda. Ang susunod na target ay malinaw na ang ikatlong kontinente. Inutusan niya ang lahat ng units na magtungo doon habang siya ang bahala sa paglilikas ng mga sibilyan na parang pagod na tatay sa isang disaster movie. Kinumpirma ni Gigant na 3 kaaway ang lumapag doon. At sa sandaling nag-power up sila, ang buong kontinente ay naging sobrang itim. Hindi lang madilim, kundi isang kawalan. Kung ito ba ay naglaho o itinapon sa ibang dimensyon ay hindi malinaw. Ngunit isang bagay ang sigurado, kailangan nilang pigilan ang mga nobodies. Anuman ang kakaibang dimensional na kalokohan ang nangyayari, sa langit sa itaas ng ikatlong kontinente,
muling lumitaw ang tatlong makasalanan, naghahandang i-cast muli ang Continent Deleting spell. Ngunit bago sila makapag-flex, sinalag ni Nightmare ang isang paparating na atake. At pinaikot ni Archie ang kanyang mga mata, na bumubulong tungkol sa mga insekto na gumagapang mula sa kung saan-saan. Gaya ng inaasahan, nanggulo ang 8 Guardian sa party na parang mga late-season anime protagonists. Nagrereklamo si Nightmare na patuloy silang lumilitaw na parang mga spam emails at inakalang mayroon silang matibay na recon unit na nagbibigay sa kanila ng intel. Lumalabas na ang superhuman vision ni Leon ang gumagawa ng pag-track at lumulutang sila sa ere salamat sa mga magic circle ni Gigant. Ibinulong ni Nyx na kailangan nilang kumpirmahin kung gaano karami sa data ni Gigant ang totoo at inisip kung ang paghihiwalay ba sa mga nobodies ay makapipigil sa kanila sa pag-burn ng isa pang kontinente. Pinasingkit ni Nightmare ang kanyang mga mata sa mayabang na ngisi ni Luca at sa lakas na nagmumula rito na parang may gustong patunayan. Sa wakas, isang taong hindi gawa sa basang tissue. Sabik siya, kahit isa man lang sa mga tinatawag na Guardians na ito ay hindi isang kabuoang biro. Habang sinasabi ni Nightmare sa kanyang crew na kukunin niya si Luluca, ibinalik ito ni Luluca at sinabing kukunin niya ang may puting buhok. Ang natitirang squad ay napakurap sa hindi paniniwala. Ang pag-volunteer ni Luluca para sa isang laban ay mas bihira pa sa magandang wifi sa eroplano. Kaya kung sasali siya, ang lalaking may puting buhok na iyon ay isang tunay na problema. Samantala, si Leon, na dati nang maingay, ay biglang tumawa ng malakas na parang batang nakahanap ng cheat codes, na nagtatanong kung ang trio ng nobodies ay kayang mag-flip ng mga kontinente ng hiwalay. At sa ganoong paraan, ang diskarte ng Guardian ay lumabas na parang isang hindi sinasadyang text sa iyong ex. Binaliwala lang ito ni Nyx, iniisip na kahit papaano ay kinukumpirma nito ang ilang bagay. Kung kaya nilang patagilan ng mga nobodies ng sapat para mailabas ang lahat sa kontinente, kung gayon ang pag-flip nito ay magiging walang saysay. Hanggang doon, kailangang manindigan. Bigla, casual na nagbitaw ng katotohanan si Nightmare. Wala sa kanila ang talagang makakapag-flip ng isang kontinente. Agad na nag-full detective si Mira, iniisip na maaaring nag-flex lang si Nightmare dahil sa kay-abangan o may itinatago itong mas malaki kaysa sa kanyang ego. Alinman doon, ang lalaking iyon ay kainahinala. Nagpasya si Nightmare na sakyan ang kanilang plano at nagmungkahi ng isang 1v1 na format ng laban, na sinasabihan sina Archie at Hexen na pumili ng kanilang makakalaban na parang pumipili lang ng merienda mula sa isang vending machine. Wala siyang pakialam kung sino ang makakalaban nila basta't iwanan sa kanya si Luluca. Commandant si Luluca nang may tiwala ng isang taong alam na sila ang fan favorite at nagbiro na ang pagiging sikat na ito ay isang full-time job. Palagi na lang siyang tinatawag na parang pangunahing tauhan sa drama ng lahat. Samantala, pabalik sa panig ng tunay na bida, si Jean Friday, sa gitna ng kanyang grind mode glory, ay nakaabot sa isang 100 level jump sa ika-8 kontinente at na-unlock ang skill 2 nanograms Cursed Guardian's Hand, Soul Caesar. Tila hindi nga nagbibiro ang nakakatakot na bungo sa pagkakataong ito. Mukhang nagsisimula pa lang si Jeffrey. At ang pag-grind ay hindi pa naging ganito kaganda. Sa Adventurers Guild, malalim sa B1 underground floor, sa wakas ay pumasok ang chairman sa mga nakatagong silid matapos ay ghost ang kanyang mga responsibilidad. Lumalabas na hindi siya ganap na walang kwenta dahil narito siya para tingnan ang emergency teleportation circle na nilikha ng dating 8 Guardian. Gamit ang circle na ito, maaari nilang ilikas ang bawat tao sa buong kontinente ng sabay-sabay. Gayunpaman, kailangan itong i-activate ng lihim nang hindi ibinubunyag ang patutunguhan. Kung hindi, ang buong kontinente ay maaaring maglaho na lang sa kawalan. Samantala, ang pinakamakasalanang madre sa kasaysayan ay natagpuan ang kanyang sarili sa S-rank battlefield ng ikatlong kontinente, kasama ang pinakamabuhok na monghe at ang matandang mangkukulam. Halos parang nagkawatak-watek sila sa mga random na lugar para lang sa cinematic effect. Gayun din, sina Leon at ang Vice President na si Nyx ay lumapag sa ika-4 na kontinente kasama si Archie. Si Leon, na dati nang lulong sa labanan, ay nakaramdam ng kasabikan sa pag-iisip na makakalaban ang babaeng walang pupil, handa na sa mga pasa at lahat-lahat. Sa ika-5 kontinente, sina Luluca at Mira ang nagkasama.
Si Mira mismo ay hindi maintindihan kung bakit siya naisama sa gitna ng dalawang pinakamalakas na baliw ng serye. Pareho silang patuloy na nagtititigan sa kaluluwa ng isa't isa na may mga ngising nakadikit sa kanilang mga mukha, na parang hindi pa sapat ang tindi ng tensyon. Si Hexen, ang matandang mangkukulam, ay tila determinado na gawing hamak na mga mob lang ang dalawa, mayabang na ipinapahayag na mayroon siyang sapat na mga walis para mangyari iyon. Pagkatapos ay biglang naputol ang eksena sa 8 guardian pairs. Dahil, sa totoo lang, ang iyong attention span ay malamang na tumatagal lang hanggat isang TikTok clip. Sa kabilang panig, ang ating bida, si Jean Friday, ay halos kumikinang sa tuwa matapos ma-unlock ang ikalawang skill ng Cursed Guardian Hand. Ang skill na ito ay nagpapahintulot sa kanya na gawing mga sundalo ang mga natalong kaaway, bagaman si Jean Friday mismo ay hindi lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Para dagdagan ng kaguluhan, ang pinakanakakairitang sandata sa buong universo ay biglang lumitaw, nagmamayabang ng walang katapusan tungkol sa kung paano nito nalaman ang kondisyon para ma-unlock ang skill. Kahit gaano ito nakakainis, napatunayan itong kapaki-pakinabang ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kayang i-absorb ni Jean Friday ang mga kaluluwa ng kanyang mga natalong kaaway, na ginagapos sila bilang mga subordinate sa kanyang sariling pribadong hukbo. Ang mga nahuling kaluluwang ito ay sumusumpa ng ganap na katapatan at susunod sa anumang utos. Para itong necromancy ability ng vice chairman, pero mas maganda. Ang tanging problema ay ang limitasyon sa kung gaano karaming kaluluwa ang maaaring mahuli, ngunit maaari itong palawakin sa pamamagitan ng pag-level up. At ang pagle-level ay hindi naman mahirap dito dahil ang ikawalong kontinente ay nagbibigay ng napakalaking halaga ng experience points. Kahit ang pagbabaklas ng mga ibinagsak na sandata ay nagbibigay ng maraming resources. Ang skill ay sobrang broken na kahit si Jean Friday ay inaming parang mad-aya na ito. Sa kabila ng pagiging bida na walang pakialam sa mundo, nararamdaman pa rin ni Jean Friday ang pagkabalisa dahil sa kakaibang soul-like phenomenon. Kahit ang Grim Reaper ay hindi rin malinaw na matindaan ang mga detalye. Bigla, isang boses ang narinig sa ere, at naging seryoso si Jean Friday habang isang halimaw na may 3 ulo ang lumitaw sa harap niya. Kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik, at agad niyang inilunsad ang centipede para saktan ang nanghihimasok. Umiwas ang halimaw ng walang kahirap-hirap, ngunit tila mas na-offend sa pagkaputol ng kanyang pagsasalita kaysa sa pagtatangkang patayin siya. Napamura si Jean Friday sa pagkakataon na sumala. Habang ang Grim Reaper ay lumapit sa nilalang, malinaw na sabik na inisin ang susunod na target. Ipinaliwanag ng Grim Reaper na kahit sa berserk state nito, ang bawat nilalang ay parang wala lang kay Jean Friday kundi naglalakad na experience points. Alam mong sobrang lakas mo na kapag kahit ang isang halimaw ay kailangan ka ng tawaging beast. Gayunpaman, nanatiling tapat ang Reaper sa tabi ni Jean Friday at direktang tinanong ang pagkakakilanlan ng nanghihimasok. Ang 3 ulong aso ay nag-claim na siya ang demon god ng unang kontinente, na nagdala kay Jean Friday sa isang flashback na sumasaklaw sa mga kabanata 13 hanggang 16 ng kwento. Sa wakas ay naalala na siya ni Jean Friday, bagaman malabo, habang ang halimaw ay nag-aalboroto dahil naalala lang siya bilang whack-a-mole guy. Sa pagtatangkang muling ipakilala ang sarili, idineklara ng Demon God na ito ang kanyang tunay at makapangyarihang anyo. Hindi inasahan ni Jean Friday ang gayong Lord Drop mula sa kung saan, ngunit ito ang eksaktong uri ng sorpresa na nagpapasaya sa mga laro. Para sa kanya, ang timing ay hindi na magiging mas perpekto pa dahil dumating ang Demon God para maging kanyang pinakaunang sundalo. Sa ibang dako, kinumpirma ni Maria kay Gigant na mas matanda nga sa kanya si Hexen. Kinutya ito ni Gigant, tinatanong kung nabulag na ba si Maria dahil ang sinumang may mata ay malinaw na makikitang mas bata siyang tingnan. Sa pagkakataong ito, si Hexen ang kumontrol sa Asaran, bagaman ang kanyang mga hirit ay parang kitty version lang kumpara sa malupit na roast ni Maria. Balik sa ika-4 na kontinente, nagliliyab si Leon sa enerhiya, ang kanyang aura ay naglalagablab na parang wildfire habang naghahanda siyang ilabas ang kanyang buong lakas. Napansin ni Nyx na humuhugot na si Leon sa divine power para sa kanyang pakikipaglaban sa kakaibang babae at nagpas siyang tumugon sa pamamagitan ng pagpapatawag ng kanyang pinakamakapangyarihang mga skeleton para tapatan ang nagliliyab na tindi nito. Si Archie naman ay nagpasya na mag-pose ng madula sa harap nila,
na parabang ang paggawa ng isang fabulous stance ay makakatulong sa kanya sa labanan. Samantala, si Luluca ay hindi nagpakita ng anumang pasensya. Natuhag na niya ang Nightmare na nagtulak dito na umubo ng dugo. Gamit ang isang malamig na tingin na mas matalas kaysa sa anumang talam, napatunayan niya na kung minsan ang isang titig ay sapat na para basagin kahit ang pinakamatigas na kaaway. Hinugot ni Luca ang kanyang madugong kamay mula sa katawan ng Nightmare, na nag-iwan kay Mira na gulat na ang gayong nakakatakot na kalaban ay natalo ng ganoon kadali. Kapag bumagsak na ang Nightmare sa lupa, walang buhay at hindi gumagalaw, casual na inisip ni Luluca kung ito ba ang kanyang combat style, para lang ang tunay na kalaban ay lumitaw sa likuran niya. Ang lalaking may buhok na parang sa lola ay mukhang kalmado sa labas, ngunit sa loob ay inaming mas mabilis si Luluca kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto agad na ang Nightmare ay isa lamang ilusyon, nagkomento si Luluca sa kanyang nakakatakot na ekspresyon at tinukso kung siya ba ang tipong nalulungkot. Pinanood ni Mira ang tensyon sa pagitan ng dalawa, ngunit nauwi sa pagkaawa sa sarili, nadidismaya na hindi man lang niya nakita ang kanilang mga galaw nang lumiit ang distansya. Inamin niya sa sarili na ang agwat sa pagitan nila ay sobrang laki. Wala man lang puwang para sumali siya sa laban. Samantala, ang matandang Hexen ay naging madula, nagpapatawag ng isang literal na meteor mula sa langit habang ipinapahayag ang kanyang posisyon bilang pangit na bersyon ni Zhongli. Parehong nagulat sina Maria at Gigant sa kapal ng mukha nito. Ngunit bago sila makagawa ng paraan, ang babaeng may murang Halloween costume mismo ay lumitaw sa likuran nila, nagmamayabang na hindi nila kayang depensahan ang gayong atake. Gayunpaman, si Maria ay may isip na kasing talas ng kanyang dila. Inutusan niya si Gigant na protektahan siya habang ipinapatawag niya ang Battle Maiden's Great Axe. Hawak ang dambuhalang sandata na parang poste gamit ang kanyang tila maliliit na braso, nagpakawala siya ng isang matinding battle screech at winasak ang nagliliyab na meteor na bumubulusok sa kanila. Hindi nakapagsalita si Hexen, tinawag na lang si Maria na isang magaspang na maliit na babae dahil sa pagwasak sa isa sa kanyang mas malakas na teknik. Tila nahahabol na siya ng kanyang edad dahil tuluyan niyang nalimutan si Gigant, natapos na sa pagcast ng kanyang mirroring wall spell, handa nang ibalik ang mga atake ni Hexen sa kanya mismo. Kinutya ito ni Hexen, na sinasabing ang sarili niyang mahika ay hindi tatalab sa kanya, ngunit nawala ang kanyang ngisi nang nag-usaw si Maria ng isang malupit na panalangin, na nagpapako sa matandang mangkukulam sa isang nagniningning na krus at idinedeklarang dapat siyang mamatay sa sarili niyang teknik. Sinundan ito ni Gigant sa pamamagitan ng paghagis ng mga fireball ni Hexen pabalik sa kanya, na nagpakawala ng isang eksenang parang sa Burn the Witch. Gayunpaman, ang matandang mangkukulam ay matigas na nakaligtas, nag-uusal ng isa pang spell. Ngunit ang palako ni Maria ay hamampas sa kanya, na naharangan lamang ng lumang staff ni Hexen. Malamig na iniutos ni Maria na ang mga sinaunang relikya na nabubuhay ng masyadong matagal ay dapat humarap sa banal na parusa. At sa eksaktong sandaling iyon, tinamaan ni Gigant ang mangkukulam ng isang blazing glory ray. Tumingin si Hexen sa liwanag na may isang malungkot na ngiti, na tila naaalala ang kanyang mas magagandang araw bago ngumisi at nagbabala na ang kanyang mga atake ay hindi pa tapos. Sa tamang oras, ang stepbrother ni Helber ay lumitaw sa likod ni Gigant at dinurog siya ng walang awa. Pinanood ni Maria nang may katatakutan ang kanyang kasamahan na nakahandusay at durog, nalulunod sa sarili nitong dugo. Samantala, sa ikawalong kontinente, ang tinatawag na Demon God ng unang kontinente ay ginagawa ang lahat para magmukhang final boss, umaasta na parang isang tunay na kontrabida. Ngunit ang tanging audience niya ay hindi man lang nakatingin. Si Jean Friday ay masyadong abala sa pagbabaklas ng mga sandata, pag-aayos ng mga materyales, at pagpapalit-palit ng trabaho ng parang humihinga lang. Natulala si Helber Rose sa palaging pagpapalit ng damit, lalong nagiging desperado para sa pansin ni Jean Friday, na parang isang clingy na girlfriend na humihingi ng atensyon. Ngunit binaliwala siya ni Jean Friday ng tuluyan, nakatutok sa paglikha ng Fruit Beyond This World. Nang sa wakas ay lumitaw ang prutas, tiningnan ito ni Jean Friday ng may tunay na pagmamalaki. Isang tingin na banyaga sa karamihan sa inyo, maaari niyang idagdag. Karaniwan, ang pagtitipon ng mga materyales para sa prutas na ito ay isang bangungot. Ngunit salamat sa pagbabaklas ng napakaraming sandata,
nagawa niyang pagsamahin ang mga ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nang walang pag-aalinlangan, nagpasya siyang kainin ang prutas sa mismong lugar, tumatangging magbigay kahit isang kagat sa nagmumakmak na aso sa tabi niya. Ang Demon God ay naramdamang lubos na neinsulto, itinuring na parang isang ayaw na ex, at sumugod ng may mabigat na suntok. Gayunpaman, casual na sinalo ni Jean Friday ang suntok, sinasabihan ng dambuhalang aso na maghintay ng matyaga para sa kanyang sitang lessons. Nanginginig ang Demon God sa pinaghalong gulat at desperasyon, na pagtatanto na ang isang hamak na tao ay walang kahirap-hirap na dinaig kahit ang kanyang berserk form. Ngumisi si Jean Friday nang may kay-abangan, ninanam namang sandali dahil ang prutas ay nagpahintulot sa kanya na isuot ang Centipede at Soul Vantage bilang isang set. Higit pa riyan, ang mga espesyal na kondisyon ay natugunan, na nag-trigger sa pag-unlock ng isang bagong hidden skill. Ang Centipede at Soul Vantage ay isinuot bilang isang kumpletong set, at natugunan nito ang espesyal na kondisyon para ma-unlock ang isang hidden skill. Ang skill ay may pangalang parang galing sa Chinese mythology, Soul Scorching 100 Venom's Flame Sword. Ang pangalan ay maaaring pakinggang baduy, ngunit ang kapangyarihan nito ay nakakatakot. Ang sinumang target sa loob ng 10-meter radius ay tatamaan ng super poison at super burn. Ang mga epektong ito ay ganap na bumubura ng strength at defense. Habang ang HP ay patuloy na bumabagsak ng 20 points bawat segundo, naramdaman ng Demon God ang takot sa unang pagkakataon. Dahil hindi na may galaw ang kanyang katawan, hindi nag-atubili si Jean Friday. Tumalon siya ng mataas at nagpakawala ng isang huling atake, punong-puno ng main character energy. Sa isang strike, ang Demon God ng unang kontinente ay umubo ng dugo at bumagsak na patay. Hinangaan ni Jean Friday ang perpektong performance ng espada at napansin na ang attribute ng Demon God ay nananatiling pareho kahit sa ika-8 kontinente. Naghahanap ng higit pa, sinubukan niya ang tunay na lakas ng Hand of the Cursed Guardian. Isinuot ito agad, nahuli niya ang kaluluwa ng natalong Demon God. Ang Cursed Hand ay tumibok sa kapangyarihan, at ang unang sundalo ni Jean Friday ay bumangon sa harap niya, na mukhang mas nakakatakot pa kaysa sa orihinal. Ang kanilang intelligence at luck ay kaawa-awa, ngunit ang lakas ng Demon God ay hindi biro noong siya ay nabubuhay pa. Matapos nito, ang ikalawang Demon God na si Ormod ay biglang lumitaw ng walang babala. Pumasok siya na parang isang hindi inanyayahang panauhin. Inamin ni Jean Friday na hinihintay niya ito at hiningi ang kaluluwa nito ng may gutom na ekspresyon. Ang baluktot na hitsura ay nagpakaba kay Ormod, at sa unang pagkakataon, ang ikalawang Demon God ay nanganib para sa kanyang buhay. Samantala, sa himpapawid ng ikatlong kontinente, muling nagtipon sina Hexen at Archie matapos tapusin ang kanilang mga gawain. Para sa kanila, ang mga kaaway ay masyadong mahina para ituring na libangan. Hindi pa bumabalik si Nightmare, at nagtataka si Hexen kung dapat ba silang makialam. Tinanggihan ni Archie ang ideya dahil alam niyang magagalit si Nightmare kung makikialam sila. Bukod dito, sigurado silang wala kahit ang pinakamalakas ang makakatalo sa kanya. Sa ikalimang kontinente, nagpapatuloy ang labanan ng mga halimaw. Dalawa sa pinakamalakas ang nagbabanggaan, ngunit ang isa ay mukhang mas bagbog at seryoso na kaysa sa isa. Ang pagsalakay ni Nightmare ay malupit. Gayunpaman, nakakahanap pa rin si Luluko ng mga butas para gumanti. Ngunit napatunayang mas mabilis si Nightmare, na gumaganti at humahampas sa magandang lalaki sa lupa. Si Mira naman ay kaya lamang protektahan ang sarili mula sa mga shockwave ng kanilang laban. Nag-aalala siya ng malalim dahil hindi pa niya nakitang naitulak ng ganito si Luluka. Nagpapatuloy ang tunggalian. Nagpakita ng respeto si Luluka, inaming nakaka-excite na harapin ang isang taong pumupuwersa sa kanya na kumilos ng ganito matapos ang mahabang panahon. Gayunpaman, nadidismaya lamang si Nightmare. Para sa kanya, maging ang pinakamalakas ay nadudurog na parang mga mahihina. Tinanggihan ni Luluka ang gayong insulto. Pinakawalan niya ang kanyang dual enhancement skill, habang nagliliyab ang kanyang aura. Sumagot si Nightmare gamit ang kanyang Midnight Black Waltz. Parehong ganado ang mga mandirigma, handa na ang kanilang banggaan na muling magliyab habang ang tensyon ay pumupuno sa larangan ng digmaan. Tinawag ang mga pangalan nina Hexen at Archie, at pareho silang lumingon para makitang dumating na rin sa wakas ang Nightmare para samahan sila.
Sinamantala ng dalawang sinaunang ginang ang pagkakataong ito para asarin siya dahil nagtagal siya sa pagtalo sa isang hamak na tao lamang. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang figurang kasing lamig ng yelo, na ipinapaliwanag na tumatanggi lamang mamatay ang tao. Kung hindi, matagal na sanang tapos ang laban. Hindi naintindihan ni Archie, kaya ipinaliwanag ito ni Hexen sa kanya. Ang nakatayo sa harap nila ay wala kundi isang clone lamang ng Nightmare. Nagulat si Archie sa revelasyon, ngunit tiniyak sa kanya ni Nightmare ng may malamig na tiwala na hinding-hindi sila magagawang bantaan ng tao. Hinimok niya silang ituon na lamang ang pansin sa pag-flip ng ikatlong kontinente. Ang dalawa ay masaya namang sumunod, habang ang kanilang pananibik ay makikita sa kanilang mga mayayabang na ngisi. Samantala, sa ikalimang kontinente, ang tunay na Nightmare ay nakaharap ang kaisa-isang si Luluka. Mukhang nasa gipit na sitwasyon si Luka, naninigas ang kanyang katawan at ang kanyang ekspresyon ay matigas. Kaya naman nagkomento si Nightmare na marahil ito na ang hangganan ng kanyang lakas. Nagmalaki si Luka, iginigihit na hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa loob-loob niya, nababagabag siya. Ang Nightmare ay walang limitasyon sa stamina o mana, at ang huling pagkakataon na ang walang humpay na pag-atake ni Luka ay naharangan ng ganoon kadali ay laban sa mismong chairman. Bigla, ang buong ikalimang kontinente ay nanginginig. Noong una, inisip ni Luluka na baka lindol ito, ngunit mabilis niyang napagtanto ang nangyari. Na para bang binabasa ang kanyang iniisip, kinumpilma ito ng Nightmare. Katatapos lang nilang i-flip ang ikatlong kontinente. Nabigla si Luka dahil malinaw na binanggit ni Nightmare noon na walang sinumang tao ang makakabure ng isang kontinente. Ngunit malamig na ibinunyag ni Nightmare na sa pagsama ng kanyang clone kina Hexen at Archie, naging posible ito dahil sa pinagsamang lakas ng tatlo. Nagulat si Luka sa ideya ng isa pang clone, at mas lalong nayanig sa malupit na katotohanan na ang labanan ng kanyang mga kasamahan ay natapos na. Kinumpirma ni Nightmare ang kanyang mga intensyon ng may malupit na katumpakan. Kapag bumagsak na ang ika-4 na kontinente, susunod na ang ika-5. Ang bigat ng sitwasyon ay bumaon sa isip ni Luka. Kahit ang isang clone ay may kakayahang bumura ng isang kontinente. At kung muli silang magsasama-sama nina Hexen at Ray, wala na siyang pagkakataon na manalo. Bilang huling desperadong paraan, wala siyang inisip kundi ang kaligtasan ni Mira. Kahit papaano, kailangan niya itong protektahan. Ngunit bago siya makakilos, isang kumikinang na magic circle ang lumitaw sa ilalim ng mga paa nilang dalawa ni Mira. Nang labag sa kanilang kalooban, agad silang na-teleport palayo. Naiwang mag-isa si Nightmare sa ikalimang kontinente, na pagtatanto na naglaho sila sa pamamagitan ng summoning magic. Gayunpaman, ngumiti lamang siya ng madilim, binaliwala ito bilang walang saysay na paglaban. Sa kanyang mga mata, anuman ang gawin nila, ang wakas ay mananatiling pareho. Sa kailaliman ng Adventurers Guild, sa isang restricted underground area, muling lumitaw sina Luluka at Mira. Tumingin sila sa paligid ng may pagkalito, para lamang makita ang guild president na nagmamadaling lumapit sa kanila, ang mukha ay bakas ang pag-aalala habang nagtatanong kung ayos lang ba sila. Ipinaliwanag niya ang lokasyon, bagaman kahit si Luluka ay inaming hindi pa siya nakatapak sa forced transfer evacuation site na ito. Pagkatapos ay ibinunyag ng presidente ang malupit na sitwasyon. Salamat sa pag-antala ni Luluka at Mira sa kaaway, nagawa ng guild na ilikas ang lahat ng sibilyan mula ika-4 hanggang ika-6 na kontinente. Ngunit nang magtanong si Luka tungkol sa ibang mga guardian, nanlungo siya sa sagot. Wala sa kanila ang nakaabot sa tamang oras. Ang dalawang ito lamang ang nagawang ma-teleport. Pinuri ng matanda ang kanilang pagsisikap, ngunit inamin ng may matinding lungkot na ang lakas ng kaaway ay mas matindi kaysa sa inasahan ng sinuman. Napagtanto ni Luluka na ang nakatagong shelter na ito ang kanilang huling baluarte. Ang mga revenge battle ay hindi kailanman naging estilo niya, ngunit ngayon ay ganado siyang pigilan ang kaaway sa kahit anong paraan. Ang presidente ay mayroon ding parehong maapoy na determinasyon, halos naglalabas ng enerhiya habang sumusumpa na lalaban kasama nila. Samantala, malayo sa ika-8 kontinente, matagumpay na nag-api ng bida na si Jean Friday ang ikalawang demon god, na nagdagdag ng isa pang nakakatakot na kakampi sa kanyang lumalaking puwersa. Tiwala siya na makakaipon pa siya ng mas maraming sundalo sa ganitong bilis.
Ngunit biglang bumilis ang tempo ng ang susunod na dalawang Demon God ay sabay na lumitaw, na may dalang hukbo ng mga minions para sa susunod na round. Casual na nagmura si Jean Friday sa timing nila.